Ikukwento ko sa inyo ang isang Korean fantasy at comedy na pelikula na pinamagatang The Dude in Me. Now sit back and enjoy the movie. Ang bida sa pelikula ay isang tagapagmana sa Hanho Group at kilalang malupit na gangster na may pangalang Pansu. Sa simula, pinakita sa atin ang marangyanyang buhay at ang asawang si Soyeon. Pinakasalan lang siya ni Pansu dahil ang kanyang ama na si Mr. Han ay ang presidente ng Hanho Group. Nagpaalam na siya sa kanyang asawa at pumunta na sa kanyang trabaho. Sa opisina, pinaalam kay Pansu na tumanggi ang isang negosyante na ibenta ang kanyang shop. Para matapos na ang trabaho, inimbitahan niya ang kanyang kanang kamay na si Manchul at inutusang gawin ang lahat para mapaalis ang negosyante. Samantala, kinakabahan ang negosyanteng si Jongki dahil alam niyang gagamit ng dahas ang mga gangster para mapaalis siya sa lugar. Nagkatotoo ang kanyang kinakatakutan nang dumating si Manchul sa kanyang shop at nagbantang puputulin ang kanyang braso kung hindi siya pipirma sa dokumento. Dahil wala na siyang kawala, isinuko na ng kawawang lalaki ang kanyang negosyo. Sa sumunod na araw, nagpasya si Pansu na pumunta sa kanyang paboritong ramen shop. Ang nasa kanyang harapan ay ang estudyanteng si Dongyun na nag-e-enjoy din sa kinakaing noodles. Sinubukang magbayad ni Dongyun ngunit nakalimutan niya ang kanyang wallet sa bahay. Nang humingi siya ng tawad sa may-ari ng restaurant, agad siyang pinatawad ng babae at iginiit na si Pansu ang magbabayad ng kanyang kinain. Nainis siya sa babae ngunit para matapos na ito, binayaran niya na lang ang kinain ng bata. Nangako ang may-ari ng shop na bibigyan siya ng espesyal na regalo dahil sa kabutihan ng kanyang loob. Pagkatapos ng ilang sandali, si Dongyun ay nasa gilid ng isang dalawang palapag na gusali habang sinusubukang makuha ang isang sapatos. Nang pinilit niya itong abutin, nawala siya sa kanyang balanse at nahulog sa ibabaw ni Pansu na maswerteng nakatayo sa ibaba ng gusali. Nang minulat ni Pansu ang kanyang mga mata, kanyang nalaman na siya ay nasa ospital. Sa kanyang pagkalito, naglakad siya sa labas at kinilabutan nang makitang nakahiga ang kanyang katawan sa ibang kwarto. Bago pa siya makapag-react, tumakbo papunta sa kanya ang negosyanteng si Jongki at tinawag siyang anak. Tumingin sa salamin ng naguguluhang si Pansu at na-realize na nakalipat siya sa katawan ng mahiyaing estudyante. Nagkataon din na ang lalaking pinagbantaan niyang papatayin noong nakaraang araw ay ang ama ni Dongyun. Nang kumilos si Pansu ng kakaiba kaysa sa normal niyang sarili, dineklara ng doktor na meron siyang amnesia. Natandaan ni Pansu ang sinabi ng babae kanina sa restaurant at tumakbo para muli siyang makita. Subalit ang restaurant ay pinapasara na at ang babae ay hindi na mahagilap. Sa sumunod na eksena, tayo ay pinakilala sa kanyang karibal sa mafia na si Yang. Nakarating kay Mr. Yang ang balita tungkol sa kanyang pagkakakoma. Sobra siyang masaya at nagtanong samantalahin ang sitwasyon para pabagsakin si Pansu. Nang dumating na ang gabi, umuwi si Pansu sa kanyang bahay at napagkamalang magnanakaw ng kanyang asawa. Sinubukan niyang ipaliwanag kung anong nangyari, ngunit tumawag si Soyo ng security at pinagtabuyan siya palabas ng kanyang bahay. Pagkatapos nito ay dinala siya sa istasyon ng pulis at inakusahan ng trespassing. Pinaliwanag ng kanyang ama na may problema siya sa pag-iisip at buti na lang ay hinayaan siyang makalaya dahil siya ay minor de edad pa lang. Sa sumunod na eksena, sinubukan ni Pansu na gisingin ang katawan na nasa koma. Desperado siyang makabalik sa kanyang katawan at paulit-ulit na tumalon sa ibabaw ni Dongyun. Pumasok sa silid ang kanyang kanang kamay na si Manchul at siya ay pinahinto. Sinubukan niyang ipaintindi na nakulong siya sa katawan ng estudyante, ngunit hindi ito naniwala at tinaboy siya palabas. Pagkatapos na bastusin ng kanyang empleyado, umuwi na si Pansu sa bahay ni Dongyun. Pinagluto siya ni Jongki ng bulto-bultong pagkain para mapabilis ang kanyang paggaling. Sinabi ni Pansu na hindi siya kumakain na parang baboy, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang lahat na pagkain sa plato ay biglang nasait. Kanyang na-realize na kahit iba ang kanyang pag-iisip, nasa katawan pa din siya ni Dongyun at nakakaapekto ito sa kanyang gana. Sa sumunod na araw, nakipagkita sila sa principal para magtanong tungkol sa aksidente. Nang tinanong siya tungkol sa pambubuli, iginiit ng principal na walang nangyayaring ganon sa kanilang eskwelahan. Nakita ni Pansu ang pagsisinungaling sa kanyang mga mata at determinadong malaman ang eksaktong dahilan ng aksidente. Sa oras na pumasok siya sa classroom, pinagtawanan siya ng isang grupo at binigyan ng dirty finger. Agad niyang nalaman na hindi lumalaban si Dongyun at lagi siyang nabubuli. Habang naka-lunch break, ang babaeng si Yunjung ay binubuli din ng mga sikat na estudyante. Hinaluan nila ng soft drinks ang kanyang pagkain at pinakain ito sa kanya. Pagkatapos, tinapon nila ang buong plato ng pagkain sa kanyang uniform.
Pinatigil ni Pansu ang kanilang ginagawa at nagalit ang leader ng mga bully na si Taewook. Bago pa niya maipakita ang galing sa pakikipaglaban, dumating ang mga guro at kinailangang umatras si Taewook. Pagkatapos ng eskwela, dinala si Pansu sa likod ng paaralan ng mga bully. Subalit nabigla sa kanya ang mga kaklase nang biglang lumaban si Dongyun sa pamamagitan ng pagsampal sa kanilang lahat. Si Pansu na merong mahirap na buhay bilang mafia ay kayang-kayang pataubin ang mga bullying bata sa high school. Ang lahat na estudyante ay nakatikim ng sapak at silang lahat ay natakot na sa kanya. Nang dumating ang hapon, ang mga estudyanteng nambuli kay Dongyun ay binuli ang isa pang estudyante sa banyo. Biglang nagpakita si Pansu upang ipagtanggol ang kanyang kaklase at madaling natalo ang mga bully. Kinuha niya din ang cellphone ng bullying si Taewook. Takot na takot sa kanya ang mga bully at hindi nakapalag sa kahit na anong gawin niya. Habang sinusuri ang cellphone, nakita ni Pansu ang video sa araw na nangyari ang aksidente. Nabunyag na ang grupo ni Taewook ang nambuli kay Dongyun para umakyat siya sa gilid ng gusali. Sila ang rason kung bakit siya nahulog at doon nagkapalit ang kanilang mga katawan. Sa sumunod na araw, binugbog si Taewook ng kanyang leader dahil binigay niya ang cellphone kay Pansu na merong lamang ebidensya. Biglang dumating si Pansu at nagbanta sa leader na wag nang guguluhin ang kahit na sino at kung hindi ay ire-report niya ang video sa mga pulis. Wala nang nagawa ang mga bully kundi sumang-ayon. Sa kung saan, ang asawa ni Pansu na si Soyeon ay makikita na merong ibang karelasyong lalaki. Nahuli siya ni Mr. Yang at blinakpil na makipag-alyansa sa kanya para pabagsakin si Pansu. Ito ay upang mas mapadali para sa kanya ang pagkuha ng posisyon sa pagiging mafia leader. Nang gabi din yon, pumunta si Pansu sa ospital at nakipagkita kay Manchul. Sinabi niya ang lahat tungkol sa nakaraan ni Manchul at napatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sumunod na araw, aksidente siyang nasagi ni Yunjung at nahulog ang kanyang stuffed toy. Sumunod siya para isauli ang laruan at nagkataong sinundo siya ng kanyang ina na si Misun. Yun pala, si Misun ay ang kanyang unang kasintahan na kanyang iniwan para pakasalan ang kasalukuyang asawa. Nang makasalubong niya muli si Yunjung, kumuha siya ng ilang buhok sa dalaga para sa gagawing DNA test. Inutusan niya si Manchul na pumunta sa ospital para kumuha ng buhok sa tunay niyang katawan. Nang lumabas ang resulta, nalaman ni Pansu na kanyang anak si Yunjung. Madalas niyang makitang nabubuli ang kanyang anak kaya para makapaghiganti, inutusan niya si Manchul na baliin ang paa ng mga estudyanteng nambubuli kay Yunjung. Subalit tumanggi si Manchul na gawin ang utos dahil hindi siya pumapatol sa mga bata. Nakaisip si Pansu ng ibang paraan upang makalaban ang anak sa mga nambubuli sa eskwela. Inimbitahan niya si Yunjung na mag-ensayo sa gym para matuto na siyang lumaban. Simula ng araw na yon, nagsanay ng sabay ang mag-ama at nagsimula silang mapalapit sa bawat isa. Dumaan si Pansu sa matinding pag-iensayo upang makabalik siya sa kinasanayang katawan. Sa huli, nakuha ni Pansu ang inaasam na athletic na katawan. Naging sentro siya ng atensyon sa kanilang eskwela gaya ng isang K-pop idol. Habang naka-lunch break, nilapitan na naman si Yunjung ng mga bully, ngunit sa pagkakataong ito, tinuruan niya ang mga ito ng leksyon at dinipensahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng klase, bumisita si Pansu sa bahay ni Yunjung. Nakita niya ang ilang litrato ng kanyang anak at nalungkot dahil hindi niya ito nasubaybayan sa paglaki. Pasikreto niya itong kinuna ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Habang naglalakad si Donkey sa madilim na eskinita, nilapitan siya ng isang grupo at hiningi ang kanyang dalang pera. Buti na lang ay dumating si Pansu para ipagtanggol ang ama na malapit na sanang pagtulungan. Subalit nabaliktad ang sitwasyon dahil ang amang hindi marunong makipaglaban ay biglang niyakap si Pansu para protektahan ang anak sa atake ng mga gangster. Dahil sa galit, inutusan ni Pansu si Manchul na sugudin ang headquarters ng mga umataking gangster. Gamit ang kanyang galing sa martial arts at malupit na pag-uugali, walang nagawa ang mga gangster at humingi ng tawad sa kanilang ginawang kasalanan. Samantala, pumunta si Pansu sa bahay ni Yunjung para bisitahin si Misun. Abala si Misun sa pag-aasikaso ng mga customer nang biglang tinapik ang kanyang puwet ng isang lalaki. Hindi nagustuhan ni Pansu ang ginawang pambabastos, kaya pinapasok niya si Misun sa kusina at binugbog ang bastos na lalaki. Bigla siyang pinahinto ni Misun at nagtanong kung bakit ibang-iba ang kanyang kinikilos. Umupo si Pansu at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa pagkakapalit nila ng katawan ni Dongyun. Hindi siya naniniwala kaya hinamon siya ni Pansu na magtanong ng kahit na ano tungkol sa kanilang nakaraan. Nang masagot niya ng tama ang lahat ng mga tanong, hindi makapaniwala si Misun at nagalit kay Pansu dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Sa sumunod na araw,
Inimbitahan ni Minho si Yunjung na pumunta sa kanyang party. Pumayag si Yunjung at excited na pumunta sa party, ngunit may iba palang intensyon si Minho. Nagkita si Pansu at Misun sa isang restaurant kung saan prangkahan niyang sinabi na wag na makialam si Pansu sa kanilang buhay. Subalit hindi pa din sumuko si Pansu at sinundan siya sa labas. Bigla siyang nakatanggap ng tawag at nalaman ang tungkol sa masamang plano ng mga bully kay Yunjung sa party. Agad na pumunta si Pansu sa party at naabutan si Yunjung na binubuhusan ng alak ni Minho. Dahil ayaw niyang makitang umiiyak ang kanyang anak, nilabanan niya ng mag-isa ang lahat na nakapalibot na lalaki. Sa sumunod na araw, inaalam ni Manchul na mayroong kabit ang kanyang asawa at nakipagsabuatan kay Mr. Yang upang pabagsakin siya. Inutusan ni Pansu si Manchul na dalhin ang isang sulat sa kanyang father-in-law na si Mr. Han, ang head ng mga mafia. Dahil sa kanilang pagiging malapit, nagsimula ng mahulog ang loob ni Yunjung kay Pansu at niyaya din siya nitong mag-date. Kinilabutan siya sa kanyang narinig kaya sinabi niya sa dalaga na hindi nila ito pwedeng gawin at naglakad na palayo. Nang dumating ang gabi, bumisita si Yang sa ospital para patayin si Dongyun na nasa katawan ni Pansu. Nang malapit niya na itong gawin, hindi inaasahang biglang nagising si Dongyun. Sobrang nagulat si Yang sa nakita dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkatapos na magising mula sa koma, nakita ni Dongyun na nasa iba siyang katawan at tumakbo papunta sa kanyang ama. Inisip ni Jongki na isa siyang baliw at tatawag na sana ng pulis, ngunit buti na lang ay umuwi na si Pansu. Pinaliwanag niya ang lahat kay Jongki na medyo nagdududa pa nung una, ngunit sa huli ay naniwala na siya sa mga sinasabi ng kasama. Inutusan ni Pansu si Dongyun na tulungan siyang lutasin ang mga bagay kay Misun. Pumunta ang dalawa sa kanyang restaurant at nagpanggap na nakabalik na sila sa kanilang sariling katawan. Habang humihingi ng tawad si Dongyun bilang si Pansu, biglang dumating sa restaurant si Yang kasama ang kanyang mga tauhan para patayin si Pansu. Umiyak si Dongyun at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Pinapasok ni Pansu sina Misun at Dongyun sa may kusina at mag-isang nilabanan ang mga gangster. Pero sa oras na yon, naging handa sila sa mga gagawin niyang pag-atake. Sa kanyang pagpanik, lumabas si Misun at binuksan ang isang gas cylinder. Nagbanta siyang papasabugin ang buong lugar kung hindi sila titigil. Walang naging ibang choice siyang kundi tumakbo na lang palayo. Dahil sa kaguluhan, nalaman ni Misun na nagsisinungaling lang sa kanya ang dalawa. Subalit kinausap niya pa din si Dongyun bilang si Pansu at nagkwento tungkol sa mga pinagdaanan niyang hirap. Sa huli, pinatawad niya na din si Pansu. Sa sumunod na araw, nalaman ni Mr. Han ang tungkol sa pagsisinungaling ng anak sa ginawang planong pagpapabagsak sa kanyang asawa at ang pagkakaroon niya ng ibang karelasyon. Itinakwil siya ni Mr. Han at tumangging bigyan siya ng kahit na anong mana. Inutusan niya din si Pansu na agad na makipagkita sa kanya. Dahil hindi pwedeng direktang makipagkita si Pansu, si Dongyun ang pumalit sa kanyang posisyon at gumamit ng microchip sa kanyang tenga. Gumana ang chip sa mga unang minuto, ngunit nang magtanong si Mr. Han tungkol sa pangalawa niyang pamilya, bigla na lang itong hindi gumana. Dahil wala na siyang ibang makakausap, si Dongyun na mismo ang gumawa ng desisyon para kay Pansu. Sinabi niya na pagkatapos na makalabas sa ospital, kanyang na-realize na ang pamilya ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Dahil dito, tinanggal niya ang sarili sa Hanho Group para makasama na ang kanyang pamilya. Nirespeto ni Mr. Han ang kanyang desisyon at hinayaan siyang makaalis. Nang pabalik na si Dongyun sa kotse, niyakap siya ni Pansu at nagpasalamat para sa paggawa niya ng tama. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay hindi rin nagtagal. Ang galit na si Soyun ay binunggo sila ng kanyang sasakyan. Lubhang nasugatan si Pansu at kinailangang dalhin sa ospital. Habang naghihingalo at kinakausap ang kanyang pamilya, bigla na lang nawalan ng malay si Dongyun. Sa sumunod na eksena, si Pansu ay dinala na sa operating room. Ang kanyang doktor ay ang kaparehong babae na naging sanhi para magkapalit ang kanilang mga katawan. Tinanong niya si Pansu kung nagustuhan niya ang kanyang regalo at sinabing alagaan niya na ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng 6 na buwan, si Dongyun ay nakabalik na sa dati niyang katawan at bumalik na sa eskwela. Nire-respeto na siya ng lahat at naging mapayapa na ang kanyang buhay estudyante. Siya at si Yunjung ay nagsimula na ding mag-date. Samantala, bumili si Pansu ng mas magandang lugar para sa pagpapatakbo ni Misu ng restaurant. Lahat sila kabilang si Jongki at si Manchul ay nagtatrabaho bilang empleyado sa restaurant at nabuhay ng simple na malayo sa magulong mundo ng mafia.